yung mga alagad ni Kibuloy, mga bossing. Eto ho, yung mga alagad ni Kibuloy, mga kababayan, ay namumura po sa sedisyon. Oh, alam niyo po ba yung sedisyon? Siyempre, alam ko, alam niyo, no? Kilala niyo po ba yung muntik-muntikan ng maanuhan ng sedisyon din? O si Pantaleon Alvarez, pagkatapos po nun, mga kababayan, nung nahalata na sedisyon yung kanyang isinigaw doon sa kanilang mautog, ayun, mga bossing, bigla hong nanahimik si Pantaleon Alvarez. So eto naman po, mga kababayan, malamang sa alamang po etong mga alagad ni Kibuloy posible na makasuhan ng sedition ho, mga kababayan. Basahin ho natin yung ano diyan, balita. Ayan no, nakatakda. Ibig sabihin ng nakatakda, kakasuhan, no? Meron ng petsa. Oh, ikakaso na lang. Oh, nakatakdang magsampa ng kasong sedisyon ang Philippine National Police laban sa mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy. Naku, lugot kayo. No, ang dami nyo diyang mga nanduduro do sa ating mga kapulisan, hinahataw yung ating mga kapulisan. At ang pinaka-worst, mga kababayan, yung kababuyan po ng mga supporters ni Kibuloy. Yung pagbuhos po ng napakabahong likido. No, ewan ko, siguro pinag-iputan po nila yun. Tapos, ibinuhos sa ating mga kapulisan. Pero syempre, hindi po natinag ang ating mga kapulisan dyan, mga bossing. No? Kahit na po ganun na ang ginagawa sa kanila, nung mga alagad ni Kibuloy, hindi po sila nagpatinag at hindi pa din po umalis. O, tuloy natin ha. Uulitin ko ha. Doon sa mga bagong pasok lang po. Nakatakdang magsampa ng kasong sedisyon ang Philippine National Police laban sa mga supporters ni Apollo Kibuloy na nagsagawa ng rally sa labas ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Bakit hindi kayo lumipat doon sa sa KOCJ? O alam niyo po ba 'yon, yung KOCJ? Lumipat kayo, mag-rally kayo doon sa Kingdom of City Jail. O yan na yung bago di ba? Nandiyan na si Kibuloy Imbis na Kingdom of Jesus Christ, yan po ay nasa Davao, yung pinagluluklukan ngayon ni Kibuloy. KOCJ na po, Kingdom of City Jail. O, doon kayo rally. Magsisigaw kayo dyan, palayain si Barabas. Ipako sa krus si Kristo, palayain si Barabas. O, magsisigaw kayo, no? Tapos, abay, lalaya si Kibuloy. Yan ho, mga kababayan. Sa Davao City, habang nasa kasagsagan ng paghahanap kay Pastor, madami po talaga silang ginawa dyan. Meron pa isa sumigaw, yung si Katiil nga po, na ang dapat daw pong arestuhin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At si Pangulong Bongbong Marcos daw po ang dapat sniperin. Sabi po doon sa mga sniper. Ituloy natin, ha? Ayon kay PRO 11, Director Police Brigadier General Nicolas Torres III, na makakakuha ng kumbaga makakakuha ng sunod na mga star dyan yan. Isa sa pinalpa nila ang pagsampa ng kaso sa ilang personalidad na kanilang nakilala. Ayan. Kilalang kilala nila yung Katiil. Pangatlo, sabi pa dito, mga bossing, kasama sa isasampang kaso ang inciting to sedition dahil sa ginawang rally ng mga miyembro ng KOJC ng ikalawang araw, gayon din ang conspiracy to commit inciting to sedition. Bukas o makalawa, ayan nga daw, dahil nga kumbaga may petsa na no? Bukas o makalawa, ipafinalize at ipapile na namin ang mga kaso laban doon sa mga personalities na identified natin. Kasama, sa tingin nyo ho, mga kababayan, yung mga vloggers, na nandoon, yung nakisali sa rally, yung nagmumura po na PI ka, Tore. Tingin nyo po, kasama yan. Ako po kasi, mga kababayan, kitang-kita po. At talaga namang ramdam ko, nakasama po yung mga yon. Kaya walang dilitan nung mga
nung mga content. Huwag niyong didilitin yung mga content niyo. Unang-una, bakit? May mga uto-uto pa ding mga DDS na mauuto yang content ninyo. 'Di ba? So, ibig sabihin, kikita pa din kayo. Eh, 'di ba yan naman ang pinunta nyo diyan? Pera. 'Di ba? Yan naman ang ipinunta nyo diyan, eh, kung bakit kayo nakihalo diyan at bakit kayo nakisali diyan. Pera, oh. Habang nandoon yung inyong video, kumikita pa din yan doon sa mga uto-utong mga DDS. O pangalawa, kahit burahin nyo yung mga content ninyo diyan, eh panigurado naman ako, naunahan na kayo ng PNP. Nakuhanan na ng mga ebidensya yung mga yan bago pa isa publiko na kayo ay kakasuhan. O, ha? Eh di wala na din hong saysay kung burahin nyo pa man yung ano nyo, yung content ninyo, hayaan nyo na dyan. Okay na yan. 'Di ba? Masaya kayo diyan, eh. Dapat proud kayo diyan. Oh. 'Di ba? Wala nang saysay. Kahit burahin niyo 'yan, eh meron ng kopya ang PNP niyan. Kahit burahin niyo 'yan, oh. Eh at least pag hindi niyo binura, ha? Pag hindi niyo binura, eh kikita pa din. Oh. Which is alam naman namin. Yan yung ipinunta niyo kung bakit kayo pumunta ng Davao. Tuloy. Sa isinagawang case conference sa PRO 11, sinabi ni Torre na mahigit sa 10 individual ang maisasama sa kaso, subalit sa ngayon ay hindi niya muna maaaring ibunyag ang mga pangalan nila. O yan, 10 daw ho, mahigit 10. Pwede nyo bang hulaan kung sino yung mga posibleng 10 individual? Ako nakikita ko doon yung mga vlogger nila. 1, 2, 3. Siguro 1, 2, 3, 4. Sabi nung isa siguro, anak ng tinapa, humabol na lang ako dito sa humabol na lang ako dito sa Davao, nasama pa ako sa kaso. O, 4 na mga vlogger, kundi 5. Tapos yung si Katiil, tapos sino pa ba yon? Yung si matandang Palmolive girl daw, sabi ni Takeru Miyamoto, yung dada ng dada. Yung nagsusuhol kay Nick Torre, sabi, eh hindi ka talaga susuko. Magkano ba? Yung gumanon doon sa hearing ni Bato. Tingin ko sama din po 'yun. Oh. 'Di ba? Tuloy. Naunang sinabi ng PNP na nasa 29 naman ng miyembro ng COJIC ang sasampahan ng kaso na obstruction of justice at direct assault dahil sa pananakit sa nasa 60 police na kasamang nagsilbi ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Biruin mo yun. Kibuloy, nang dahil lang sa ayaw mong sumuko, pati itong mga COJIC members mo, eh makakasuhan. Hindi ka na konsensya nun? Oh. Nauna nang sinabi ng PNP na nasa 20, nabasa na natin yan. Nahuli si Kibuloy noong September 8 matapos ang 16 araw na paghahanap ng mga pulis. Tapos sasabihin nila, sumuko si Kibuloy. Hindi naman nahuli si Kibuloy. Sumuko si Kibuloy. Biruin mo, 16 araw, no? Na nandun yung mga kapulisan, hinahagilap siya. Tapos sasabihin nila nasa labas ng compound. Sino ho maniniwala doon? Tapos sa labas ng compound daw sumuko at hindi doon sa loob ng compound. Sino maniniwala doon? Di syempre ho, mga DDS lang, mga kababayan. Sila lang naman yung uto-uto dyan eh. Nahaharap ito sa kasong paglabag umano sa Special Protection of Children Against Abuses, Exploitation, and Discrimination Act. Gayon din sa Qualified Human Trafficking. Yan, pinananggalang nila yung mga kabataan ho. Diba? Hindi, yung kay Kibuloy pala ito. Pero yung mga miyembro, yung mga nakatatanda ho na miyembro ng COJIC, mga kababayan, biruin nyo, pinananggalan nila. No? Ginawa nilang human shield, yung mga kababaihan at yung mga menor de edad. Kinasuhan din ito sa Amerika ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. O, tingnan nyo yung napakadami ho, mga kababayan, na kaso nitong si Kibuloy. O, tapos yung sinasabi nila, nagkataon lang yan. Walang kaso ang aming poon. Hindi gumagawa ng masama ang aming poon. Tingnan nyo ho, hindi lang ho sa Pilipinas, mga kababayan,